Next Generation Creamline, Youngblood Cool Smashers in, 5 players out. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Habang tumatagal, habang dumadaan ang mga conferences, ay patuloy rin sa pagtanda ang mga players. Katulad nga ng sinabi ni Denden Lazaro sa nakarang PBL draft, sinabi nitong hindi na sila bumabata, kaya kailangan na nila ng fresh, young, and talented players. Kaya naman patuloy rin sa pag-recruit at pagdagdag ng mga new faces ng Cool Smashers. Matatanda ang mga original members ng 2017 ng Creamline ay sina Eliza Valdez, Gia Marado de Guzman, Risa Sato, Jeanette Panaga, Pau Soriano, Colleen Bravo, Seska Rakrakin, Mel Gohing, Janet Serafica, Jing Balse, Rose Vargas at Risa Mandapat. Hanggang sa 2018 ay nadagdagan ito nila Michelle Gumabaw, Gemma Galanza. Kasama din sa patuloy na nadagdag si Celine Domingo, Kyla Atienza, Phil Cainglet at Kyle Negrito, Ella De Jesus, Tots Carlos. Hanggang sa nadagdag na rin sa lineup sina Bernadette Pons kasama sina Mafe Galanza at Lori Bernardo. At kasama din sa pagdagdag sina Bea De Leon at Denden Lazaro. Kilala nga ang Creamline sa hindi gaano nagdadagdag ng players dahil mas naniniwala sila sa chemistry ng team. Subalit hindi rin nila maiaalis ang katotohanang tumatanda na nga sila at kailangan nilang patuloy na buhayin ang team sa pamamagitan ng mga young players na gagabayan nila. Kaya naman kung tutuusin ang pagdagdag ni Nika Celis, Mitch Gamit, Jen Yerva, Florimel Rodriguez, Sheena Tering, Alia Torres, Ishi Lalong Isip at Barbie Hamili ay simula na ng pagbuo ng bagong core ng Creamline. Well, hindi pa naman mawawala doon pa ang mga OG players dahil nariyan pa rin naman sila. Subalit kagaya nga ng nabanggit, kailangan pa rin nilang simulan ang pagbuo ng chemistry ng team na binubuo ng mga youngsters. Ang pagpasok ng mas maraming batang manlalaro or players sa Creamline ay isang mahalagang hakbang para sa kinabukasan ng koponan. Habang patuloy pa rin nagbibigay ng malaking ambag ang mga veteranong manlalaro, hindi may kakaila na dumarating din ang panahon kung kailan kailangan nilang ihanda ang susunod na generation ng mga atleta. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa mga young players, nagkakaroon sila ng pagkakataong matuto mula sa karanasan, disiplina at winning culture na matagal nang ipinapakita ng mga veterans at ng team. Mahalaga rin ito upang masiguro na mananatiling competitive ang Creamline sa mga susunod na taon kahit paunti-unting magretiro o mabawasan ang playing time ng ilan sa kanilang mga original na stars. Sa hilip na ituring itong pagtatapos ng isang era, maaari itong makita bilang simula ng panibagong yugto kung saan pinagsasama-sama ang karanasan ng mga veterans at ang sigla, lakas at potensyal ng mga batang players para patuloy na mapanatili ang tagumpay ng Creamline. Samantala sa paparating na PBL on Tour ay maraming Cool Smashers ang hindi makakalaro. Katulad nga nina Eliza Valdez na nasa alas kasama sina Kyle Negrito, Kyla Atienza at Tots Carlos at gayon din si Bernadette Pons na lumalaban para sa beach volleyball. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment. Thank you for watching and don't forget to subscribe.